Mahapdi talaga yung sugat kapag ginamot mo. Yung anak ko pag nasusugatan, ayaw niyang pahugas ng alkohol kasi mahapdi. Pero hindi pa rin nagtanda. Medyo makulit pa rin kaya nasusugatan pa rin. Sa spiritual na buhay po natin mga kapatid, ganito po tayo. Ayaw po nating magpakorek kasi masakit yung salita ni Lord. Pero pilit pa rin tayong bumabalik sa mundo na siyang nagdadala ng sugat po sa atin. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa sa anumang tabak na merong magkabilang talim. Tumatagos ito sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto na siyang nakakaalam maging ang iniisip ng ating puso. Hindi ka pwedeng mabago, kapatid, nang hindi ka nasasaktan. Hindi ka magagamot ng Lord kung ayaw mong masaktan dahil masakit ang salita ni Lord. Bakit masakit? Kasi punong-puno po tayo ng sugat sa ating mga espiritual na buhay. Sinira tayo ng kaaway, ang daming kasalanan na nagawa natin na pag binasa natin ang Biblia, lalantad doon, tayo pala ay sirang-sira. At walang ibang makakapag-ayos ng ating mga buhay, kapatid, kundi yung may lalang din sa atin. Pag ang sasakyan mo ay Toyota, punta ka dun sa Toyota sapagkat silang pinakamagaling na mag-aayos niyan. At ikaw ay nilalang ng Diyos. So walang ibang makakapag-ayos sa iyo, kapatid, kundi ang ating Diyos. Kaya kung gusto mong gumaling, gusto mong mabago ang buhay mo, lumapit ka doon sa kayang bumago ng buhay mo. Lumapit ka doon sa nagpapatawad sa kasalanan mo. Lumapit ka doon sa sasaktan ka, pero aayusin ka. Nawa po nakatulong po itong video ito. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.